Yo mga Samboy, Piboy nga pala. So dito tayo ngayon sa GMA City Toda. And syempre may guest tayo ngayon sa ating Bida Kasambuhay. Ito walang iba kundi si Leslie. Si Ma'am Leslie po. Ilang taon na kayong nag-tricycle and taga dito po? Ilang years na po kayo nag-tricycle? Papunta ko pero sa hospital matagal na, alas 10 years na. Kaya lang ba patagtag kasi may 10 work years? na. Oo, matagal na. Ano po ba yung reason nyo? Paano po ba kayo nag-start sa tricycle? Ano po yung... Nung nawalan ako ng trabaho, sinabi ng mga kapatid ko, ilabas mo yung isang tricycle, total may license ka naman, kasi sayang lang. So instead na nandiyan ka lang sa bahay, naglabas ako ng tricycle. sa balsa kapatid nyo po itong... Hindi, ito mo, sa pamangkin ko. Ilalabas. Kasi may trabaho siya, stuck lang yan sa bahay. Sabi niya, talabas-labas po, umaga lang naman ako lumalabas. So, bali, ano ba yung mga pangkaraniwan araw nyo po sa tricycle driver? Tapos sa mga pasahero pasaway, driver na pasaway. Meron yan, di may iwasan. Okay po. Sa daw po ng 10 years na pamamasada nyo po, ano po ba yung mga pinakamalaking aral na natutunan nyo po sa kalsada? Huwag kang mainit ang ulo, tas dandan. Kasi malawak pang unawa mo, pasensya ko. Pag hindi mo nabahan, wala. So yung next question po natin, kung babalikan mo po lang itong hirap sa pagsubok mo, sa loob ng 10 years, ano po ba yung mga paniniwala nyo aral sa buhay na pwede nyo po share sa amin, sa mga tuloy nyo, mga sa mga tricycle driver? Sa tricycle kasi, ang aral na matutunan, kailangan matuto kang humawak talaga ng pera. Yung bawat, kasi dito madali pera, araw-araw hawak mo pera. Pag hindi mo siya nalagaan, hindi mo nilagay sa tama, wala rin mapupunta siya pag napakabago. Usually po ba, ano po ba yung napusan na po yung mga pera? Diba po? Kaya syempre sa family, tapos the rest kung di po, nang isa ka, nagkapunta ka, nakatulong. Nagabading kayo? Oo, nag-abroad ako. Anong trabaho? Bari. Cleaners lang ako doon. Pero wala din, bayad utang din. Kasi ito na naman, yan. Okay po. Trust po tayo kung about sa family niyo po pala, share niyo naman po sa amin yung about your family ko. Madami kami kakapag. Lahat ng brothers ko, except mga tricycle driver. Kasi po, actually po, parang di naman, madalang kasi ako makakita ng babae nagtatricycle. Kaya, nung nakita ko na... Madami kami dito. Like, si Ate Osang, pinakamatagal yan sa akin. Ano kami? Laman, Ate Osang, Sara. Pero mga pito na kami muna. Itong babae? Oo. Mga pito, no? Sara, si Ate Osang, isang ng kabat pa. May babae pang nag-isa talaga, tas ako. Mga pito, mga gano'n. Kaya lang hindi sasabay-sabay, yung iba, stop na, yung iba naman may trabaho. Sa shifting ng pagta-tricycle mo pa, ano siya? Umaga, tanghali, o pang gabi? Usually ako sa umaga, minsan kapag talaga, madaling araw. Kasi nandyan yung pasok ng estudyante, nandyan yung pasok sa trabaho. Kasi tigil ako ng tanghali kasi mainit. Kailangan natin alagaan ng sarili. Tapos susunod na rin yung balat. So pahinga sa tanghali, balik ulit sa hapon. So, ito, medyo palas na to, no? Paano niyo po ba nababalanse yung oras niyo po as a tricycle driver and sa family niyo po? May ano po ba kayo, may nakasama kayo? Meron. Okay naman, kasi sa umaga, yun usually sa umaga, busy, lahat busy kami. Yung iba papasok, tapos ako naman magdadrive. Pagdating ng tanghali, yun, kakain. May coding naman kami tinatawag sa loob. Okay. So yung coding na yun, dun yung the rest. Talagang may oras na Oo, kasi bawat driver dito, Monday to Friday, isang araw doon may coding ka. Usually by kami, by numbers. Kung napapansin niyo, may mga sticker yung tricycle. Kung ano yung coding ng 7, like ngayon, 90, coding nila ngayon. So wala sila dito? Oo, wala sila dito. Random yun nagra-random. So ayan po, no? For last question po, no? Ano po ba mapapayo nyo o gusto nyo ibahagi sa amin as a tricycle driver para ma-inspired naman yung, yung tricycle driver na parang tinatamad na siya magmasada o sa mga para at least mo-motivate niyo po. Usually sa pagta-tricycle naman, kung may trabaho muna talaga. Sususin. Pero kung wala naman at kung balanse naman yung time mo, pwede ka naman mag-drive sa gabi, makakadagdag din sa panggasto sa araw. Kasi nga, sabi nga dito, ang pera, lagi ka. Ang bayad ng pasero, may pera ka na. E yung nga lang, sa tagal ng pila, maiinip ka talaga. Kaya nga dito, haba ng pasensya, lawak ng pangunawa, ang kasapag, sa lawat araw-araw. Pag wala ka niya, huwag ka na mag-drive. So yun guys, narinig niyo yung sharing ni Bossing. Sobrang nakaka-inspire siya. Especially dapat talaga, sabi niya kanina, matulis ang pera sa pagta-tricycle and dapat mas masingap tayo. So yan, maraming salamat po sa oras na tinigay niyo sa amin. Sa mga makikinig sa atin, maraming salamat. Sana may mga napulong tayong aral sa sharing sa atin ni Bossing.
Ayan, mga inspirasyon mula sa kanyang kwento. Yan kung gusto nyo makasama sa mga ibang mga content natin, so huwag nyo makakalimutan yung follow and like natin Facebook page. Meron tayong Facebook page ng Supper Tire and Power Tire. Then, kung gusto nyo po mag-join sa aming community group, so meron po tayong weekend trip dyan. So search nyo lang po yung sa Facebook page. Yan, maraming salamat po and dito na po tatapusin yung ating segment po ng Bida Kasambuhay and mabuhay po lahat ng mga taga-GMA dito po sa City Toda. So yan, hanggang sa susunod na episode ng Bida Kasambuhay, ingat sa biyahe and ingat kayo sa buhay. Bye-bye! Bye!